Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. It's politika po muna tayo. Kasi kanina nakita ko si Maharlika, meron po siyang vlog. At ayon sa kanya, siya raw ay pinahunting ng First Lady Liza Araneta Marcos dyan sa Amerika. Nagpadala raw di umano etong si First Lady ng mga tauhan para umarkila ng hitman para siya ipatumba. So medyo mabigat itong inilabas ngayon ni Maharlika. Pero bago yan mga kababayan, pag-usapan natin muna itong lumabas na survey galing po sa Publicos Asia Incorporated. Ito raw yung mga senatoriables na napupusuan ng taong bayan sa darating na 2025 senatorial elections. At kung ngayon gagawin ang botohan, kung ngayon ang gagawin ang eleksyon sa pagkasenador, etong nandito sa listahan ang mga pwede na lang iboto. Nangunguna dyan itong si Rodrigo Digong Roa Duterte. Eto mga kababayan, si Rodrigo Duterte nasa hot seat ngayon. Kasi maraming nagsasabi na ito raw si Digong ay pinag-iinitan ng Marcos government. At mukhang talagang ibibigay na sa ICC. Kaya medyo mainit mainit itong si Duterte. Hindi pa rin nawawala sa kanyang mga taga-suporta na isama siya diyan sa gusto nila maging senator sa 2025. So ito yung listahan ng mga nanguna diyan sa survey ng Publicos Asia. Number 1 po si Rodrigo Roa Duterte, number 2 Erwin Tulfo. Pag nagkataon, 2 Tulfo na magiging senators. Pangatlo, Doc Willie Ong. Pang-4, Christopher Bongo. Panlima, Maria Imelda Aimee Marcos. Sumunod si Ronald Bato de la Rosa. Naku, panay to? Panay Maka Duterte pala to. Ayan si Bongo de la Rosa. At si Aimee Maka Duterte rin to Ewan ko lang kung Kasi pagdating sa politika mga kababayan, hindi mo talaga masabi kung kakampi mo o hindi Kasi pwede namang magpanggap na kakampi mo Di ba? So, sumunod sa listahan, pasok po sa top 12 ay si Vicente Tito Soto, si Tito Sen. Sumunod si Francisco Isko Moreno Dumagoso. Pasok din sa listahan si Ping Lacson. Pang-10 si Maria Leonor Lenny Robredo. Pang-11 si Gilbert Gibo Teodoro. At pang-12 ay itong si Pia Cayetano. So sila po ang napupusuan ng taong bayan. At kung ngayon gaganapin ang eleksyon, sila malamang ang mga wagi. Ayon po sa Publicos Asia Incorporated. So ito mga kababayan, diretso na tayo dito kay Maharlika. Pakinggan natin yung kanyang portion ng kanyang vlog na kung saan ibinulgar niya na siya nga ay pinaiikutan ng tauhan ni Liza Smugs. Liza Smugs tawag niya kay First Lady Liza Araneta Marcos So pinaiikutan daw siya dyan sa lugar niya dyan sa Amerika para dahil nga ito nga si Maharlika, kung matatandaan ninyo, number 1 supporter ito ng mga Marcos nung panahon ng kampanya. Pero ngayon nabaligtad ang mundo, siya ngayon ang number 1 kritiko. Unang-una ni Liza Araneta Marcos at ni Pangulong Bongbong Marcos. So ito mga kababayan, pakinggan natin yung portion ng kanyang vlog na kung saan binulgar niya itong plano di umano ng First Lady sa kanya. Ito, pakinggan po natin. So, actually, kanina pa dapat tayo mag-vlog. Kaya lang, galing po ako sa police kung saan pinablatter o nireport ko si Liza Ahas Araneta Smugs. Okay? Dahil napag-alaman ko mga kababayan na nagpapadala, ngayong holidays ay nagpadala si Liza Smugs ng mga tauhan niya dito. Hindi na lang natin papangalanan ang mga pinadala niya dito, pero
Isa sa nandito ngayon ay si Melquiades Robles ng PCSO. Okay? At napag-alaman natin, mga palangga, hindi natin alam kung ang ginamit ba niyang pagpunta sa Amerika ay ang regular passport niya o ang kanyang diplomatic passport. Kasi pag diplomatic passport, pwede sila magdala ng perang sandamakmak para ibayad sa hitman o sila mismo ang hitman. At kapag natatarget nila ako, ay lilipad sila pabalik ng Pilipinas. Alright? So, napag-alaman natin mga kababayan, mga palangga, na hindi lang iisa ang mga nandito ngayon na mga taong gobyerno ni Lisa Smugs at may dalang huge amount of money. Okay? Kailangan malaman ng taong bayan at ma-preempt ang kahayupan ng babaeng ito. Tangay na ka, pinablatter na kita, nireport na kita dito sa Amerika ngayong araw. Inireport ko mga kababayan ang pangalan ni Lisa Smugs at lahat ng mga mga posible niyang gagamitin na tao. Hindi na lang natin sila babanggitin ng pangalan, pero mahaba ang listahan ko na inireport po natin kanina sa Los Angeles Police. Okay? Na kapag may nangyari sa akin, okay, at ang napag-alaman kasi natin mga palangga na informante galing sa ating puting ahas sa Pilipinas, mga kababayan, ay nagpapa-surveillance dito si Lisa Smugs. So, hindi natin alam kung sino sa inatasan ni Lisa, sa dami niyang pinadala, kung sino ba ang magbabayad sa hitman. Si Melquiades ba? O kung sino pa man. Okay? Kasi hindi lang isang tao ang nag-confirm sa akin na may mga nagbabakasyon ngayon dito sa Amerika. Bakit ka magbabakasyon? Actually, isa yan sa statement ko kanina sa police na sinasabi ko doon na ang mga, like tayo mga Pilipino, pag Pasko, di ba? Pasko, Disyembre, di ba? Dapat nasa mga pamilya natin tayo. Itong mga taong inutusan ni Lisa Smugs na what? Magbakasyon? Mag-hire ng hitman at kung ano pa man? Ang pamilya nila ay nasa Pilipinas. So, in-explain ko ito mga palangga. Kasi, isa dun sa mga question, yung suspected, ano yung mga suspected crime, okay, na pwede niyang gawin sa akin. So, inilitan niya ko doon, mga palangga. Actually, sinabi ko doon sa aking report na napag-alaman ko, galing ito sa informante ko, sa aking mga puting ahas sa Pilipinas, di ba? Na ito ang pwede nilang gawin. Naloka nga sa akin, is this the first lady? Ang sabi ko, yes. So pinakita ko yung mga pictures namin, sabi ko, I was their supporter. Sabi ko, I supported them since 2015. So pinakita ko lahat yung information na in-invite nila ako sa kasal, picture, lahat. Isinalansan ko po sa police blatter ko, police report ko. Para kapag may nangyari sa akin, mga kababayan, alam ng gobyerno ng Amerika na wala akong kaaway dito sa Amerika, kundi ang gobyerno sa Pilipinas na kinikriticize ko. So ipinalawanag ko lahat kung paano ako nag-start na makilala itong mga taong to at na-amaze, yung nag-asikaso sa akin na police na-amaze dun sa mga pictures na pinakita ko. Naniniwala siya na hindi ako nabubuang na sinasabi ko kilala ko ang First Lady Ahas. Sabi ko, here's our pictures during this, during that, da-da-da-da-da-da-da. Sabi ko, I went back home during the campaign, da-da-da. Lahat inipinilawanag ko mga kababayan. Kasi ang pera ng bayan na ninanakaw ng buwaka ng inang Lisang yan, okay, kayang kumitil ng buhay yan. At hindi natin sila bibigyan ng chance. Nakikitilin nila ang buhay ko ng ganun-ganun na lang. Kaya kailangan malaman ng buong bayan na akala mo yung buwaka ng inang Lisa na yan at si Kuting, si Marcos Jr., akala ninyo ang drama nila ay abala sa mga paganyan-ganyan, pero gumagapang sila hanggang Amerika dahil gigil na gigil sila sa akin. Hindi nila ako kayang gipitin dahil hindi nila ako hawak. Dahil kung sa Pilipinas lang, ay kaya nila akong pugutan ng julo dyan, mga palangga. Dahil nasa kanila lahat ang power. So ngayon, nagpapadala sila dito ng magsusurveillance sa akin. At yan, mga kababayan, kailangan ninyong malaman at kailangan din malaman ng gobyerno ng Amerika, okay, ng mga police, and even the immigration, I reported them. Nireport na kita, Lisa, tang ina ka. Akala mo, kahit first lady ka, inireport na kita sa immigration. Inireport ko na lahat ng mga posible mong alipores. Inilitan niya ko lahat ang mga pangalan ninyo. Dahil oras, okay, na gumalaw ang mga kademonyohan ninyo. Recorded ito naririnig ng buong bansa, buong mundo ang boses ko. At wala akong kaaway, mga kababayan, kundi ang pagkikriticize ko sa hinayupak na gobyernong itong sinuportahan kong binudol kayo. Ito ngayon ang ganti nila sa akin dahil hindi nila ako kayang bilhin. Naalala nyo,
nung, kinausap ni Smugs si Taberna para kasuhan ako, di ba? Kaya kasuhan ako dyan sa Pilipinas. Kasi gusto nila akong gipitin. At ngayon, pinapagana ng buwakang inang babaeng yung hayop na yan, na dapat wakasan nyo na, Pilipino. Nagpapapunta ng mga tao dito para mag-surveillance, mag-stalk. Actually, stalking is, punishable here in the US. So kung gumagapang kayo pa ilalim, okay, inireport ko na kayong lahat. Inireport ko na ang mga pangalan ninyong lahat. Inilatag ko na lahat ang mga posible mong gagamitin, Lisa Smugs. Akala mo, kaya mong bilhin ang lahat ng tao? Pwes, hindi mo mabibili ang lahat ng tao dito sa Amerika. At magpapadala ka dito ng hitman? May bit-bit na huge amount of money gamit nagkukuble sa diplomatic passport, diplomatic immunity. Akala mo magwawogi kang buwa ka ng ina ka? Dahil oras na may mangyari sa akin, alam na ng taong bayan na ikaw ang demonyo. Okay, but hindi ko kayo hayaang magwawagi. Mga kababayan, hindi natin hayaan ang mga hayop na ito. So kung pagapang sila na parang ahas yung mga yan, pumupunta sa Amerika at naghahanap ng what? Hitman? O sila na mismo ang titira sa akin at lilipad pabalik ng Amerika? Pues Lisa, hindi ka makakaligtas. Akala mo kahit magwagi ka sa iyong kahayupan, makakaligtas ka sa krimen na gagawin mo. Hindi ka makakaligtas sa Diyos at sa bayan. Dahil dyan sa krimen na ginagawa nyo sa Pilipinas, hindi ka makakaligtas. Alright, so yan mga kababayan, yung mga binitawang salita ni Maharlika. Actually, mabibigat itong mga sinabi niya. At matindi mga kababayan kasi grabe, talagang minumura niya harap-harapan itong si First Lady Lisa Araneta Marcos. So, yung pa lang na talagang minumura niya harap-harapan itong First Lady ng Pilipinas, mabigat na yan. At ramdam natin yung talagang galit na galit itong si Maharlika dito sa gobyernong Marcos, lalong-lalo na itong sinasabi niya di umano na plano ng First Lady na siya ipatumba diyan sa Amerika. So mga kababayan, mabigat tong mga binitawan ni Maharlika. Hindi natin alam kung totoo, pero ayon sa kanyang informante, ganun nga raw ang nangyayari diyan. Hindi kasi natin alam siya lang nakakaalam base dun sa mga information na natatanggap niya mula sa kanyang mga kaibigan, pati na rin sa informante niya dyan dito sa Pilipinas. Ganun nga raw ang plano ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Pero sa totoo lang mga kababayan, ito ang nakakatakot sa politika Kasi pag meron kang kinalaban na mga matataas na opisyalis ng gobyerno, wala kang kalaban-laban kasi pwede nilang pakilusin ang kanilang pera para ipaganyan ka. O dahil nga kinokontra mo itong kanilang mga ginagawa. Halimbawa na lang dyan halimbawa na lang dyan si Percy Lapid. Si Percy Lapid tinumba. Dahil naglalabas siya dun sa kanyang programa na mga katulong-isa na mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Kaya malamang yun ang dahilan kaya ipinatumba itong si Percy Lapid. So, sa totoo lang, napakadaling gawin nila yan. May mga tao kasi na talagang nababayaran. Bayaran ka lang ng magkano? 10,000, 20,000. Doon kay Percy Lapid, magkano? 200,000. Tapos, ipatutumba ka. So, 200,000, magkano lang yan? Bilyon-bilyon ng pera dyan sa gobyerno. So, hindi imposible. Itong sinasabi ni Maharlika, hindi imposible yung totoo. Pero tayo naman, hanggat wala namang resibo, hindi naman po tayo agad basta-basta maniniwala. So abangan natin abangan natin kung ano mangyayari at ang update dito sa nakakabiglang expose ni Maharlika laban dito kay First Lady Lisa Araneta Marcos. At ayon nga rin kay Maharlika, pinablatter niya na mismo itong First Lady at itong mga kasamahan niya na di umano'y umiikot ngayon sa Amerika para ipatumba di umano itong dati nilang taga-suporta na ngayon ay talagang bumaliktad na, ngayon ay number 1 kritiko ng mga Marcos. So yun lang muna mga kababayan, tutok-tutok lang sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless.